Magandang hapon sa inyo lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ating Lord's Day Worship Service. Sa lahat po ng ating mga miyembro, pati na rin sa ating mga bisita, welcome po sa inyo. At kung meron man po tayong mga first-time visitors, welcome din po. Kung kayo po ay may nais na malaman tungkol sa ating lokal na iglesia, mangyaring huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa ating reception table kung kayo man ay may katanungan, sa tabi lamang po ng main door. Pagkatapos po ng ating pagtitipon. O kaya kung meron naman pong nag-imbita sa inyo, maaari din po kayong makipag-ugnayan sa taong yon. At tunay nga pong isang kagalakan na kayo'y makasama tuwing araw ng Panginoon. Ito ay araw na parati tayong puno ng masayang pagsasamahan, pagsamba at syempre pakikinig sa salita ng Diyos na ipapangaral dito sa ating pulpit. At ang ating nga pong mga ngaral sa hapon na ito ay walang iba kundi si Pastor Rafi Reyes na maghahatid sa atin ng mensahe tungkol sa mga tamang motibasyon para sa pagdidiriwang ng banal na hapunan. Gaya po ng sinulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa unang Korinto 11, mga talatang 17 hanggang 26. Ngunit bago po iyon, inaanyahan ko po ang lahat na umawit ng mga himno ng pagpapahala sa atin dakila at maluwalhating Diyos na lumikha at nagpapanatili sa atin. Pagpalain at parangalan natin ang kanyang pangalan sa lahat. Sabi nga po sa atin sa unang Timoteo, Kabanata 1, talata 17, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Kaya taglay ang pasasalamat sa ating mga puso at kagalakan sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat at sama-sama nating parangalan ng Diyos sa pag-awit ng immortal, Diyos naming tanging maalam. Immortal Diyos namin, tanging maalam, liwanag ng lantay di malapitan, malwalhating tunay, wala kang hanggan, ngalan mong dakila'y pinararangalan. Pagkilos mo'y laging may katiyakan, di nagkukulang ang kapangyarihan, ang katarungan mo'y di matawaran, pag-ibig mo'y batis ng kabutihan. O malwalhati sa iyong kabanalan, anghel sa pagsambay di ka matingnan, sa aming pagpuri huwag kalimutan, may luwalhati sa di nakapagitan. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Roma 11, talata 33. Ang Diyos natin ay kamangha-manghang hiwaga. Kamangha-manghang hiwaga, nagpakita ang hari, suot ating kahinaan, tinak
dahil sa awa at sa pagpapala ng ating Ama, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kolosas 1, mga talatang 13 at 14. Ang dugo ni Kristo, ang kanyang buhay, ang ginugol upang bayaran ang utang ng ating mga kasalanan. At bilang pag-alala sa sakripisyo at pag-areglo na ito para sa atin, atin pong awitin ang Hesukristo, paano nagkasala. Hesukristo, paano nagkasala? Bakit ang hatol sa'yo pinarusa? Nilapastangan at tinalikuran, lubhang sinaktan. Sinong nagdulot ng kapighatian para sa akin ikaw ang siyang hinatulan? Ako, Hesukristo, nagkadulos sa iyo. Sa krus nagpakoy ako. Pastol ng kawan, buhay mo'y inalay. Dahil sa amin, ikaw ay pumanaw. Pambayad salay, di namin hinanaw. Diyos ang luminga. Para sa akin ang pagkatwang tao, yung kalungkutan at yung sakripisyo, yung kamatayan at kapighatian, aking kaligtasan. Yamang di kaya ang pagbayad sala, ika'y pupurihin, sa'yo lang aasa, lagi sa puso, pag-ibig mo't awa, at ang iyong biyaya. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Deuteronomio, Kabanata 15, talata 7 hanggang 11. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Huwag ninyong pagdadamutan ng inyong kababayan kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang 7 taon, ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila kay Yahweh, mananagot kayo sa Kanya. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Kailanmay hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Maaari na po kayo umupo.
Tayo po ay manalangin. Sa iyo, Panginoon, ang pag-alay ng papuri. Sa iyo namin inaalay ang pagsamba at maging ang pasasalamat. Dahil ikaw po ang aming Diyos. Ikaw ay tapat kahit may mga pagkakataong kami ay hindi tapat, nanatili kang tapat. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat, marunong sa lahat, at siyang makakatulong sa amin upang maunawaan ang iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa isang buong linggong nagdaan na kami ay iyong pinangunahan, sinamahan. Nagpapasalamat po kami sa kapangyarihan ng iyong mga salita na siyang palaging nagsisilbing liwanag sa aming mga isipan, lalo na sa mga panahong kami po ay nasa mundong puno ng tukso, pagsubok, problema. Nagpapasalamat po kami sa bawat araw ng tagumpay na hindi kami nahuhulog sa mga matitinding tukso sa aming harapan. Muli, idinako mo kami sa lugar na ito. Ang iyong presensya ang pinakapagpapala sa amin. Kung hindi mo kami sasamahan sa lugar na ito, walang silbi ang pagtitipo namin dito. Kaya, tulungan niyo kami na maintindihan, matanggap, at magkaroon kami ng lakas ng loob na ang iyong mga salita ay aming ipamuhay. Ingatan mo ang pinakabago at ang pinakamatagal na miyembro ng Grace Fellowship Church. Ingatan niyo ang kanilang patutuo sapagkat malapit ka nang bumalik at naway masumpungan mo kami na ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga prioridad ay nakatuon lamang sa paghihintay sa inyo. Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na magpalakas sa amin, maghanda sa amin para sa isang linggo na naman na darating ng pakikipaglaban. Para sa amin bilang mga Kristiyano, ang bawat araw ay isang pakikipaglaban, hindi sa pamamagitan ng dugo at laman, kundi isang espiritual na labanan. Panginoon naming Diyos, naway walang matutulog sa amin. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay maging mapanuri, mapanaliksik. Gabayan mo ang inyong lingkod. Tulungan niyo po ako na maging tapat lamang sa paghahayag ng iyong mga salita. Ikaw na hong bahalang magpaunawa sa bawat isa po sa amin. At sa kabuuan ng gawaing ito, Panginoon, hanggang sa mga gawain sa mga susunod na araw ng linggo ng Grace Fellowship Church, nawa, Panginoon, ay maihanda mo kami at patuloy kaming maglingkod ng may kagalakan. Kahit po mahirap, kahit po punong-puno ng tiisin, ay nawa masumpungan mo pa rin kaming tapat at patuloy na maaliw kahit sa gitna ng aming mga pagsubok. Salamat po, Panginoon, sa mga nasa daan pa, humahabol upang makarating para lamang makasamba, makarinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon o Diyos, makarating siya ng maayos. Luubin niyo po na matapos namin ng maayos ang lahat ng ito dahil ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Muli, magandang hapon sa bawat isa po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo. 1 Corinthians chapter 11 verses 17 to 26. Unang Korinto, kabanatang 11, mga talatang 17 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi, babasahin ko po. Magandang balita Biblia po ang aking ginamit dito. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Una sa lahat,
nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan yan. Talaga namang magkakaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Di ba ninyo pinahahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mahihirap? Anong gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na yon? Hindi ko gagawin yun. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Makakaupo na po tayong lahat. Pang-aabuso sa mahirap na kapatid. Tama po ba? Pang-aabuso sa mahirap na kapatid, sa Panginoon at sa kanyang simbahan. Yan po ang pamagat nung mensahe na ating pagsasaluhan sa hapon po na ito. Argumento tungkol sa kawastuhan o kabagayan. Yan ang inapila ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto o sa simbahan sa Korinto. Sa nakaraang aralin na inyong napakinggan. Hinimok sila ni Pablo na magbigay ng personal nilang hatol kung angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo. Gayong sa kultura ni na Apostol Pablo noon ay hindi nararapat sa isang babae sa simbahan na manalangin o magiging tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa publiko na walang takip o belo ang ulo nito. At kung talagang ipipilit ng babae na gawin ito sa simbahan, sa kalipunan ng mga mananampalataya, malinaw na ipinapakita nung babaeng yun na inaangkin niya yung otoridad na ibinigay ni Kristo sa lalaki batay sa kaayusan na itinakda ng Diyos. Ang babaeng magpupumilit na gawin ito ay isang babaeng nabubuhay lamang sa kahangalan. Kahit pa sabihing tinatanggap ng kanyang komunidad ang gawain na hindi pagpapasakop sa otoridad ng pinunong lalaki sa simbahan maging sa Kristiyanong sambahayan. Opo, maaaring tanggapin ng komunidad, subalit sa personal nitong asal o pag-uugali ay maling-mali. Bakit? Sapagkat babalik lamang ang lahat sa katotohanang ang kaayusan na inilagay ng Diyos ang sinuway ng babae. Nawa ay natutunan natin at patuloy na matutunan na dapat nating iakma ang paggamit ng ating kalayaan
sa patutuong nararapat sa isang Kristiyano. Samantala, ang naging katanungan sa ikalawang bahagi ng talatang 13 ay sinagot naman ng mga talatang 14 hanggang 15. So talagang sinadya ng Diyos na ang babae ay magkaroon ng mahabang buhok upang mayroon siyang takip sa kanyang ulo. Lugi ako dito. Yan. So, bibihira sa mga babae ang nakakalbo. Okay? Kahit pa tumanda ito. No? Di tulad ng mga lalaki na kahit bata pa, dahil sa hormone, testosterone, no? Ay ibinigay ng Diyos ang mahabang buhok sa babae na kung saan ay nagpapakita ng pagkamalambing, pagkamahinhin. Ayan. At kagandahan ng mga kababaihan sa simbahan at maging sa kanyang sambahayan. Baka may magprotesta dito. Bakit, Pastor, pag maikli ang buhok, di ba malambing? Okay, wala akong problema doon. Meron pa rin maikli ang buhok na malambing at mahinhin pa rin. Ayan. Okay. So sa konteksto nating mga Kristiyano, ang paglapat nito ay tungkol sa pagpapasakop ng mga Kristiyanong kababaihan na sumusunod sa kaayusan at itinakda ng Diyos ay naglalagos sa kanyang kalooban ang kanilang makadiyos na katangian. Nawa mga kababaihan, ipakita ninyo ang inyong natural na kagandahan. Okay? Hindi lamang dahil sa ganda ng makeup, okay? O lipstick, mascara, etc. Ayan. Kung wala na talaga, baka ano yan? Chinchansu? Astringent number 10? Oh, sorry. Na inilagay ninyo sa inyong mukha. Kundi sa natural na panloob na katangian ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu. So sa maghuhuli po ng aralin ninyong iyon, ay nagbigay si Apostol Pablo ng mga pananalita, no, sa mga hindi marunong masiyahan, hindi makontento. Mangyayari kasi, may mga mahilig makipagtalo doon. May mga hindi matanggap ang argumento ni Pablo. Kaya sabi niya sa verse 16, ngunit kung may gusto pang makipagtalo tungkol dito, ang masasabi ko ay ito, sa pagsamba, wala kaming ibang kaugalian, kundi ang mga iglesia gayon din ang mga iglesia ng Diyos. So ang punto ni Pablo ay ganito. Kung ang pagpapasakop ng babae sa lalaking namumuno sa simbahan o maging sa Kristiyanong sambahayan ay kaayusan, no? Ay kaayusan na ang Diyos mismo ang naglagay, 1 Corinthians 11:3, at ito ay hindi sinusunod ng mga babae sa simbahan o sa kanyang tahanan, ito po ay maituturing na panghihimagsik, hindi sa lalaking nakakasakop sa kanya, kundi sa nagmamay-ari mismo ng otoridad at nagkaloob nito sa lalaki. Sikura sa Numbers chapter 16 verse 1 ang magandang example ng paghihimagsik na iyan. Talagang ang hindi pagpapasakop ng babae o lalaki man na kumukonfirma ng rebelyon o paghihimagsik ay hindi katuruan at lalong hindi kaugalian ng tunay na Kristiyano. So hindi ito kasama sa pamumuhay ng tunay na simbahan na si Kristo ang pundasyon. Sa dulo, yung mensahe na iyon, sa konteksto natin, hindi tayo nakatali sa kostumbre na ito. Ang pinakaangkop sa atin ay ang ating mga kababaihan sa simbahan ay marinig ang makadiyos na pananalita, makita ang makadiyos na pag-uugali, sapagkat kahit lagyan mo ng ilang dobling talokbong, no? Kahit ilang dobling talokbong ang ulo, ilagay mo sa
isang babae, kahit gaano kalaking kapangyarihan ang ibigay sa iyo ng Diyos bilang lalaki, kung ang babae at lalaki sa simbahan at maging sa tanghanan ay mapaghimagsik laban sa Diyos at sumusuway sa salita ng Diyos, mawawala sa kaayusan ng Diyos ang kanyang simbahan at maging ang sambahayang Kristiyano. So ngayon, pag-usapan naman natin ang mga abusado sa pagtrato sa kanilang kapwa, sa pagtrato sa Panginoon at mga abusado sa pagtrato sa simbahan ng Panginoong Hesukristo. Mayroon po akong 2 punto dito. Ang una pong punto, pang-aabuso sa mahirap na kapatid sa iglesia o sa simbahan. Verses 17 to 22, simulan na po natin. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaring purihin dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. Talaga namang magkakaroon ng pagkakabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang tapat. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hinding-hindi ko gagawin iyon. So saglit nating balikan ang sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:2. Pinupuri ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. Diyan, kung pagsunod lang sa mga itinuro ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, walang problema. Ang totoo, sinabi pa nga ni Apostol Pablo na ipinagmamalaki ko kayo. Yan, obedient. So ang problema sa pagsunod nilang ito ay mali ang pamamaraan ng kanilang pagsunod. Alam nyo, kahit masunurin ka, pag mali ang pamamaraan, walang kwenta yun. Hindi yung kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya pagdating sa verse 17, ganito ngayon ang sabi ni Apostol Pablo. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaring purihin dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Worst. Moral evil. Masamang gawain na sumisira ng reputasyon ng mga mananampalataya. Diyan, no, mga kapatid, hindi nila problema ang pag-observe ng banal na hapunan. Ang problema nila ay ang masasama nilang pag-uugali na pinaiiral sa tuwing i-obserba nila ang banal na hapunan. At ang masasamang pag-uugali na inilalapat nila sa pag-oobserba na ito ay nagiging batik sa mensahe ng magandang balita at sumusugat sa simbahan. Kung ano ang masamang pag-uugali na ito ay ang pagkakaroon ng pagtatangi sa ugnayan pa rin ng mga mananampalatayang Hudyo sa mananampalatayang Griego. So gayon din sa pagtrato sa mga amo at sa kanilang mga katulong na dapat sana ay pantay-pantay na sila sa paningin ni Hesukristo. At dahil sa pinaiiral na ito sa iglesia ng mga mananampalataya, parang wala silang ikinaiba sa mga hindi mananampalataya sa labas ng iglesia sa Korinto. Dahil noon, ang mga taga-Korinto ay kadalasang binibigyan nila ng maayos na pagtanggap at pagtrato ang mga nasa mataas na antas ng pamumuhay.
bagay na ayaw ni Pablo sa simbahan hanggang sa kasalukuyang panahon. So mga kapatid, mahalagang may mataas tayong kamalayan sa tuwing dadalo tayo sa pagtitipon bilang magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay nagpapahayag kung kanino tayo nabibilang at ano ang pagkakilanlan natin sa Kanya. Ito ay nagpapahayag kung sino talaga ang tunay nating dapat makasama at kanino natin maitatalaga ang ating sarili sa isa't isa bilang isang komunidad na binuo ng Diyos. Nawa sa tuwing mapapabilang tayo sa pagtitipong pangmagkakapatid kay Hesukristo, nawa ay pakahangarin natin na makamtan ang kung ano ang ikabubuti ng buong katawan ng Panginoong Hesukristo. The church, hindi yung ating sarili. Ngayon, pagdating po sa verse 18, sinabi ni Pablo sa pagpapatuloy ay ganito, una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan yan. Yan. True. So, malinaw na sinabi dito ni Pablo na mayroong nakaabot sa kanyang balita na mayroong pagkakapangkat-pangkat sa loob ng iglesia. Ayan. Kaya yung word na marites, luma na yan. Ayan. My church division. Sa halip na sila ay makita na nagtuturingan na isang buong pamilya ng Diyos bilang simbahan. Okay? Diyos, sinasabi dito na may grupo sa igsimbahan na umaabuso at mayroon din grupo na inaabuso naman. Katotohanang pinaniniwalaan ni Apostol Pablo na ito'y totoo. Ibig sabihin mayroon talagang ganitong problema ang simbahan sa Korinto at sapat na ang balita na nakarating kay Pablo. Ngayon, bagamat hindi maganda sa pandinig ang balita na nakarating kay Pablo, tiningnan ni Pablo ang pangyayari na yan sa isang positibong pananaw. Sabi niya sa verse 19, talaga namang magkakaroon ng pagkabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Yan. Ano ang punto ni Apostol Pablo? Ibig sabihin ni Pablo ay, sa ginawa niyong yan, ang pagkakapangkat-pangkat nyo, kayo na mismo ang nagkonfirma kung sino sa inyo ang matapat at sino ang hindi. So, sa Panginoon, walang tapon So mga kapatid, kahit ano pa ang antas ng kalagayang ekonomikal, kahit ano pa ang antas ng edukasyon, kahit ano pa ang kalagayan ng pamilyang kinabibilangan, kahit ano pang antas ng espiritualidad na kalagayan ng ating kapatid sa Panginoon, hindi pa rin natin maitatanggi kapatid natin siya sa Panginoong Hesukristo. At dapat nating pakitunguhan batay sa nais ng Diyos, hindi sa gusto natin. Hindi sa kung ano mayroon siya o sa kung sino ba siya. Ang mahalaga, tratuhin natin ang isa't isa sang-ayon sa pagtrato sa atin ng Diyos bilang kanyang anak. Sapagkat walang ibang ka-fellowship ang mga mananampalatayang Kristiyano, kundi ang kanyang kapwa mananampalatayang Kristiyano sa simbahan. Hindi ang pagano. At mas lalong hindi ang mga hindi mananampalataya. At dahil hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang pagtitipon,
At sa halip ay nakakasama ng pag-uugali nilang mga Kristiyano, ganito ngayon sabi ni Pablo. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain nyo. Ibig sabihin ni Apostol Pablo dyan ay, sa halip na ang pagtitipon ninyong mga Kristiyano sa simbahan ay maging isang pagtitipon ng magkakapatid sa Panginoon na puspos ng pag-ibig, ang inaakala ninyong banal na hapunan ay isang pagdiriwang ng kabuktutan. Selebrasyon na kung saan ay pagkakasala ng kapatid sa Panginoon at selebrasyon ng pagkamakasarili sa halip na pagtatalaga ng sarili sa isa't isa. Selebrasyon ng panghahamak sa isa't isa sa halip na pagpapalakasan sa isa't isa. Kaya ang inaakala ninyong banal na hapunan ay hindi lehitimong banal na hapunan. Sapagkat hindi naman nagbibigay ng karangalan sa Diyos. So sinasabi ni Paul, yung Lord's Supper niyo hindi legit. Bakit? Ganito sabi ni Paul, bakit hindi nagbibigay ng karangalan sa Diyos yan? Lihiti mo yan. Verse 21. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Ang banal na hapunan po ay bahagi lamang ng masayang pagsasalo-salo ng mga mananampalataya noon. Ang totoo, tawag nila dito ay love feast. Ibig sabihin, talagang kapag nagkatipon ng mga Kristiyano noon, nakikita yung tinatawag na diwa ng isang komunidad na nagbabahaginan. Na kung ano mayroon sila, the community that share together. Ang problema dito ngayon ay may mga pangkat sa simbahan sa Corinto na nagdadala ng kanilang pagkain at inumin. Subalit sa halip na gawin nila ang pribilehiyo nila na makapagbahagi sa kanilang kapatid sa Panginoon, may grupo dyan sa simbahan ng Corinto na yung kanilang pagkain at inumin, sila lang rin ang kumakain at hindi sila nagbabahagi sa iba. Lalo na sa mga mahihirap tulad ng kanilang mga kasambahay at ilang mga mahihirap. Sapagkat yung mga kasambahay, yung mga mahihirap na kapatid kay Kristo, kaunti lamang ang dala. At ang iba na may talagang walang dala. Dahil sila nga kasi ang naghahanda ng pagkain at inumin ng pagkain at inumin ng amo nila. At ang resulta, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. So may naiwan. Ibig sabihin ay gutom at pakiramdam ay hinamak. At mayroon namang busog na busog at lasing na lasing. So sa dulo ng pangyayari na ito, isang kahihiyan sa kalipunan ng mga mananampalataya sapagkat hindi man nakita ang pag-iibigan sa isa't isa at pagiging kaisa sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ano ngayon ang sasabihin ni Apostol Pablo sa kanila? Ganito po ang sabi niya sa verse 22. Wala ba kayo sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mahihirap? Sinasabi dito ni Pablo sa paraang patanong na mas mabuti pang tigilan na lamang nila ang kanilang pagkamakasarili sa pamamagitan na piliin na lamang nila doon na lang sila kumain sa sarili nilang bahay. Kaysa hiyain nila ang kanilang mga kapatid nilang mahihirap sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa ginawa ng mga may dalang maraming pagkain at inumin ay ipinamukha nila, lalo na sa mahihirap na kapatid sa Panginoon na ito ay mga hamak at busabos.
At dahil ang mga mahihirap na ito ay kabilang din sa kaharian ng Diyos at pinaghaharian ng Diyos, sa ginawa nilang ito, hinamak din nila ang templo ng Espiritu Santo o tamang sabihin na templo ng Diyos. 1 Corinthians 3:17, paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat ang banal ng templo ng Diyos, kayo ang templong iyan. Dahil dito, ganito ang sinabi ni Pablo sa huling bahagi ng talatang 22. Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na yon? Hinding-hindi ko gagawin yun. Mga kapatid, ang tunay na simbahan na kung saan ay si Kristo ang nagpundar, ay kinabibilangan ng mga lalaki at babae na kung saan ay nagkakaisa dahil sila ay kaisa ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo matatawag na tunay na simbahan kung hindi natin isinasabuhay ang pamumuhay ng isang komunidad na nagbabahaginan, sapagkat ang halimbawa na ito ay iminodelo, inihalimbawa ng Panginoong Hesukristo. Binigay niya ang kanyang buong sarili para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Nawa ay tularan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Nakahanda tayong italaga ang ating sarili para sa ikatatatag ng ating kapatid sa Panginoon bilang bahagi ng katawan ni Hesukristo. Prinsipyo, ang makadiyos na pagtanggap at pagtrato sa tunay na kapatid sa Panginoong Hesukristo ay hindi nakabatay sa antas ng katayuan sa buhay, kundi sa inihalimbawang katuruan ni Hesukristo. Anong hamon ngayon sa atin dito? Sa panong paraan mo maaring pagtagumpayan ang tukso ng pagtatangi ng tao, lalong-lalo na sa pagtrato mo sa mga kapatiran kay Kristo, sa iglesyang iyong kinaaaniban. Sa panong paraan mo maaaring pagtagumpayan ang tukso ng pagtatangi ng tao, lalong-lalo na sa pagtrato mo sa mga kapatiran kay Kristo, sa simbahang iyong kinabibilangan. Alam niyo, minsan ang mga mayroon naman at pinagpala ng Diyos, willing naman yan tumulong eh. Minsan, naaabuso lang sila minsan nung mga nasa ibaba. So, hindi masisisi minsan kung bakit yung mga mayroon ay para bang namimili naman yan sila. Gusto lang nilang tulungan yung mga mababango. Pero hindi, minsan tayong mga mahihirap, may malaki din problema eh. Kasi pag nakita natin maganda yung kalagayan ng kapatid sa Panginoon, maganda ang hanabuhay, maganda manamit, sorry ha, minamarilin ninyo eh. Minamarilin, alam nyo ba yon? Kinukumare tapos ginagawang lending. No? So, inuutangan. So, sa mga mahihirap na katulad natin, huwag tayong abusado. Kahit mayaman yung kapatid natin sa Panginoon yan. Doon naman sa mga mayayaman, alam naman po ninyo ang salita ng Panginoon. At hindi naman po kayo nagdi-discriminate ng tao dahil malinaw na malinaw sa inyong pangunawa at itinuturo ng salita ng Diyos. Sa dulo ng lahat ng ito ay kapatid pa rin natin yun sa Panginoon. Ang pang-aabuso sa Panginoon at sa kanyang iglesia. Verses 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi,
Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang pang-aabuso sa kapatid sa Panginoong Hesukristo, kahit pa sabihing ito'y nasa mahirap na antas ng pamumuhay, ay isang seryosong usapin na naging batik at sumusugat sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Subalit may mas seryoso pa dyan. Ang katawan ng individual na Kristiyano at maging ang buong katawan ni Kristo, ang buong simbahan o kalipunan ng mga mananampalatayang Kristiyano ay pag-aari ng Diyos at para sa Diyos. Sa makatwid, anumang pang-aabuso sa katawan na pag-aari ng Diyos para sa Diyos ay maituturing na pang-aabuso sa Diyos. Paano paninindigan ni Apostol Pablo ang argumento na ito? Ganito niya sinimulan ang kanyang argumento. Verse 23 to 24. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Dito po sa talatang 23, ay malinaw na inihayag ni Apostol Pablo kung saan at kanino nagmula ang katuruan na kanyang sinasabi sa pangunahin niyang mambabasa. Ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo mula sa katuruan mismo ng Panginoong Hesukristo. Muli, dito ay ginamit na naman ni Pablo ang diwa ng tradisyon na kung saan ay ginamit sa 1 Corinthians 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtutulad ko kay Kristo. Ang tradisyon na tinutukoy ni Pablo ay ang katuruan, the teaching, na tinanggap at dapat ibigay sa iba. Ang diwa ng tradisyon na ito ay ginamit ni Pablo sa unang Korinto 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Katuruan tungkol sa banal na hapunan mula kay Apostol Pablo at ang katuruan na ito ni Pablo na ibinigay naman niya sa mga mananampalataya sa Korinto ay nagmumula sa Panginoong Hesukristo. So kapag sinabi po ni Apostol Pablo na ang katuruan na ibinigay niya mula kay Hesukristo, hindi po nangangahulugan na literal na nakausap ni Pablo si Kristo para tanggapin ang katuruan tungkol dito. Kundi sinasabi niya dito na inuulit lamang niya ni Pablo ang mga itinuro sa kanya ng iba na tumanggap rin ng katuruan na mula sa Panginoong Hesukristo. Samantala, ang tinukoy ni Pablo sa talatang 23 na noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Diyan po ay inilalarawan ni Pablo ang ginawang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa banal na hapunan noong gabing siya'y ipagkanulo. Ang katuruan ay nakaturo sa dakilang pag-ibig ng tagapagligtas sa mga tunay na kanya at para sa kanya. Sa katuruan na yan, ay ipinapahayag ng tagapagligtas ang kanyang kasaganaan sa kagandahang loob sa kanyang mga tunay na alagad. Samantalang ang isa sa naroon ay nagtataksil sa kanya. Yung hindi marunong magbayad ng pamasahe, sabi ni Sir EJ. So, ano ngayon ang layunin ni Apostol Pablo sa sinabi niya sa talatang 23? Kung ang pangkat ng mayayaman sa simbahan ng Korinto ay nagawang ipagdiwang ang kanilang pagkamakasarili sa pamamagitan ng panghahamak sa mahihirap na kapatid sa Panginoon, dito naman sa verse 23 ay muling ipinaalala ni Pablo ang pagtatalaga ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili, hindi lamang maglingkod,
kundi ialay ang buhay sa ikaliligtas ng mga makakasalanan. Nawa tayong mga na kay Kristo at para kay Hesukristo ay nararapat na itakwil ang ugali ng pagkamakasarili. At sa halip ay italaga ang sarili para sa Diyos, para maging kasangkapan ng Diyos upang makarating ang magandang balita ng kaligtasan sa mga napapahamak na dukha sa Espiritu. Pagdating po sa verse 24, ay nagpasalamat, pinagpira-piraso, at pag-alaala naman ang pangunahing mga pananalita ang binigyang diin ni Apostol Pablo. Sabi doon, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. Nagpasalamat, Eucharisteo, to give thanks. Ang salitang Eucharist, ang ibang katawagan ng Lord's Supper. Sa mga Kristiyano naman, itinatawag itong the breaking of bread. Simple, dahil sinabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat, na pinagpira-piraso ng Panginoong Hesukristo ang tinapay. Ang tinapay na sinabing pinagpira-piraso dito ay may kaugnayan sa sinabi ni Pablo. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ayon mismo sa pagkasabi ng Panginoong Hesukristo, ngayon, pagdating sa katawan, mayroong iba't ibang interpretasyon dito ang iba't ibang sekta. Halimbawa, ang sekta ng RC. Ayan. Okay? Code muna tayo. Ang una, pinaniniwalaan nila na nang sabihin ng Panginoong Hesus na ito ang aking katawan, para sa kanila, ito ay literal na katawan ni Kristo. Para sa kanila, yung tinapay ay nagiging katawan ni Kristo. Pag-ikot ni Father. Gayon din ang laman ng kopa ay magiging literal na dugo ni Kristo. So, nagiging totoong katawan at dugo ni Kristo ang mga elemento na ito ayon sa kanila. Kapag ang nanguna sa seremonya na ito ay ang otorisadong pinuno ng kanilang sekta. Anong tawag sa ginagawang yon? Transubstantiation. Yan. Isang paniniwala na ang tinapay at alak ay literal na nagiging katawan at dugo ni Hesukristo. Ang ikalawa, ang paniniwala nila ay hindi katulad ng RC, na ang tinapay at alak ay literal na katawan at dugo ni Hesukristo. Ito namang ikalawang sekta ay naniniwala na sa tinapay at alak na iyon ay naroon si Hesukristo. Pero hindi nakikita sa pisikal. Consubstantiation ang tawag doon. Ang paniniwala na ito ay paniniwala ng mga Lutheran at saka mga Anglican. Ang ikatlo naman ay pinaniniwalaan nila na nasa tinapay at alak na ito. Nariyan ang spiritual na presensya ni Kristo. Ang tawag naman diyan ay spiritual presence. At itong presensya ni Kristo ay nakikipag-ugnayan sa mga Kristiyano gamit ang konkretong bagay, ang tinapay at alak. Ang paniniwala na yan ay pinaniniwalaan ng mga Presbyterian at ilang mga Calvinist. Okay? Ang ikaapat naman ay naniniwala na ang tinapay at dugo ay simbolo ng pag-alaala ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo na nabayubay sa krus sa Kalbaryo. Ang tawag naman nila dyan ay memorial. Sina Ulrich Zwingli at mga Swiss Reformers ang nagpalaganap ng ganyang paniniwala. So sino yung mga naririyan? Yung mga grupo ng mga Baptist, Methodist, and Independent Biblical Churches ang naniniwala sa interpretasyon na ito. Ngayon, wag niyo akong tatanungin kung saan ba tayo. Puntahan niyo mamaya si Pastor George at si Pastor Peter. Basta ipinaliwanag ko. Ayan.
Ngayon, bakit ka ba, Pastor Rafi, naglagay ng ganyan? So ito namang sinasabing bilang pag-alaala sa akin ay hindi lamang basta naalaala dahil sumagi lang sa isip. Higit pa rito ay ang pagkatanto sa isang napakahalagang pangyayari na nakapaloob sa naalaalang pangyayari. Ano po ang punto? Na ang banal na hapunan ay hindi lamang para sariwain ng isang Kristiyano ang pag-aalaala sa Panginoong Hesukristo, bagamat mabuti ang bagay na yan. Subalit higit pa riyan ay maalaala dapat ng mga Kristiyano ang kaligtasan na naisa sa katuparan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang verse 24 na yan ay isang utos. Utos sa mga Kristiyano na i-obserba ang banal na hapunan. Ibig sabihin, nakapaloob sa pagsunod ng mga Kristiyano sa Panginoong Hesukristo ang pag-oobserba ng banal na hapunan sapagkat nakaugnay ito sa katotohanan ng magandang balita ni Hesukristo tungkol kay Kristo. So mga kapatid, huwag tayong tumulad sa pangkat ng mga mayayaman sa iglesia sa Korinto na kung saan ay inoobserba nila ang banal na hapunan para mapalagay lang ang kanilang sarili na sila ay mga Kristiyano at masiyahan sa kalagayan na ang mahalaga ay sila ay na kay Kristo. Okay na ako kasi saved na ako eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Subalit wala naman silang pakialam sa ibang kapatid nila sa Panginoong Hesukristo. Lalo na sa mga mahihirap na kapatid kay Kristo. Nawa ay huwag tayong masiyahan na ang pagkakristyano natin ay umiikot na lamang sa pansarili nating kapakinabangan. Pakaisipin natin na hindi lamang tayo ang nakinabang ng biyayang dulot ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Tayo ay nakinabang sa biyayang hatid nito upang maging daluyan din ng biyayang ito para sa iba. Nawa ay maging hayag ang pag-alaala sa pamamagitan ng gawa at hindi diwa lamang. Ngayon, kung sa talatang 24 ay tinapay ang pinag-uusapan, dito sa verse 25, sinunod naman ni Pablo ang tungkol sa kopa. Sabi niya doon, matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa. Ang alak na nilalaman ng kopa ay sumisimbolo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Nang dumaloy ang dugo ng Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo, sa pamamagitan ng dugo na yun ng Panginoong Hesus, ay pinagtibay, ratified, ibig sabihin pinagtibay ng isang makapangyarihan. Pinagtibay nito ang bagong tipan na ipinahayag ni Jeremias, chapter 31, verses 31 to 34. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sasabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Ang bagong tipanan o New Covenant na ito ang pumalit sa kautusan ni Moises sa Mosaic Law, sangayon sa Hebrews 8:13. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ko ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Huda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon.
Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos, sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin pang kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang nawala ng bisa at naluma ay malapit nang mawala. So, batid natin na ang mga Israelita ang pangunahing makikinabang sa biyayang dulot ng tipanan pagdating ng 1,000 taon, millennium. Gayon pa man, lahat ng mga mananampalataya ay nakinabang sa biyayang dulot ng kamatayan ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. So mga kapatid, nang abusuhin ng mga pangkat ng mayayaman sa iglesia sa Korinto, ang kanilang mga kapatid na mahihirap na kabilang sa iglesia, sa simbahan na yun bunga ng kanilang pagkamakasarili, nakalimutan nila. Nakalimutan nila kung ano ang dating katayuan nila bago sila naging kabilang sa katawan ni Kristo bilang simbahan ng Korinto. Sila ay nasa kawalan. Ang ibig sabihin, sila ay mahina, makasalanan, nasa ilalim ng puot ng Diyos at itinuring na kaaway ng Diyos dati. Nakalimutan nila yon. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ipinadaman niya ang kagandahang loob sa mga makakasalanan, bagaman hindi kabilang sa bayang Israel. Subalit, ang kalayaang ibinigay sa kanila ng Diyos, bilang simbahan ay ginamit nila upang abusuhin ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng panghahamak sa mga iniligtas ng Diyos. Nawa mapagtanto rin natin bilang mga ibinilang ni Kristo sa kanyang katawan na bago tayo tinawag sa kaliwanagan, tayo ay nabubuhay sa kadiliman. Subalit dahil sa kanyang kagandahang loob, tayo ngayon ay nasa isang bagong katayuan. Hindi na sa buhay sa kawalan, kundi sa isang buhay na nasa liwanag at magiging tagapagdala ng liwanag sa mundong batbat ng kadiliman o kasamaan. Kung kaya't hindi tayo dapat magmalaki, lalo na sa kapwa natin mananampalataya. Sa halip ay ipakita natin ang isang uri ng pamumuhay na tayo ay nakadepende lamang sa Diyos. Ngayon, ang banal na hapunan ay hindi lamang isang selebrasyon ng mga Kristiyano dito sa simbahan sa lupang ating ginagalawan. Kung hanggang saan ito makakarating, sabi ni Pablo ay ganito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa katuruan ng Panginoong Jesucristo, lalong pinalilinaw ng pag-oobserba ng banal na hapunan ang realidad ng magandang balita. Ang banal na hapunan ay isang ganap na sermon. Isang ganap na pagpapahayag ng kamatayan ni Kristo na inaalala ng mga Kristiyano. Ang kamatayan na ito ng Panginoong Hesukristo ang paulit-ulit na magpapaalaala sa bawat Kristiyano na dahil sa kamatayan ni Kristo, naging alagad tayo ng Diyos. At naging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang isang bagay pa na nakakatawag pansin sa mga sinabi ni Pablo sa sulat na ito ay ang paggamit niya ng salitang kopa. Sa halip na ang salitang gamitin niya ay dugo. Mas pinili ni Pablo ang paggamit ng salitang kopa sapagkat nung panahon na ito ay ang salitang pag-inom ng dugo ay mga salitang kasuklam-suklam sa mga tao noong unang panahon, lalo na sa mga Hudyo. Gayunpaman ang kopa ay tinatrato ni Pablo na simbolo. Ang kopa ay sumisimbolo sa magiging kapalaran ng buhay, particular sa paghuhukom. Samantala, ang tinapay naman ay sumisimbolo kung ano ang magsusustina sa buhay.
Ngayon, sa huling bahagi ng talatang 26, sinabi ni Pablo ang ganito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pinapakita rito na ang banal na hapunan ay hindi lamang ito tungkol sa pag-alaala sa ginawa ni Kristo sa kanyang unang pagparito. Ulitin ko po. Pinapakita rito na ang banal na hapunan ay hindi lamang ito tungkol sa pag-alaala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa unang kanyang pagparito. Yung gampanin niya bilang isang saserdote. Sinasabi rin na ito ay may mahalagang kaugnayan tungkol sa inaasahan ng mga Kristiyano sa hinaharap. Ang tinutukoy ko ay ang selebrasyon sa kanyang ikalawang pagbabalik or the second coming. Ginamit ni Pablo dito ang salitang ipinapahayag na kung saan ay ginamit din ng mga Hudyo upang isalarawan ang liturhiyang Pampaskwa. Ang tinatawag sa Hebreo na Haggadah. Showing forth. Exodus 13:8, sa araw na yun, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. So mga kapatid, nawa patuloy nating ipahayag ang kamatayan, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo sa mga tao habang may pananabik tayong hinihintay. Ang muling pagparito ng ating Panginoon. Tanong nga yung katabi mo, excited ka na ba dumating si Kristo? Baka hindi pa excited yan. Ang totoong Kristiyano, excited na. Ngayon, kung hindi mo maramdaman, wala kang excitement na, babalik na si Kristo, kukunin na niya ang kanyang church. Kung wala kang ganun pakiramdam, manalangin ka. Sumama ka doon sa camp sa Rizal. Okay. Bayad ka muna registration. Hindi ka makakasama. Ayan. Ayan. Okay. So, naway patuloy nating ipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo habang may pananabik nating hinihintay ang pagparito ng Panginoon. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga labi, kundi sa pamamagitan ng ating mga gawain bilang mga tunay na mananampalatayang Kristiyano. Sunawa ang konkretong ebidensya o katibayan ng resulta ng kamatayan ni Jesucristo sa ating buhay. Ipakita natin ang kamatayan ni Jesus ay siyang makapangyarihang nagwasak, pumutol ng tanikala ng kasalanan at hindi para hamakin at wasakin ang itinatag ng Diyos, ang kanyang simbahan. Nawa, ganapin nating mga mananampalatayang Kristiyano, ang banal na hapunan na puno ng pagpapasalamat at puspos ng kagalakan habang hinihintay ang muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Tandaan, ang banal na hapunan ay hindi isang okasyon lamang. Ito po ay demonstrasyon ng pag-iibigan ng magkakapatid sa Panginoong Hesukristo na siyang pagpapahayag ng paggalang sa Diyos. At gagawin natin yan mamaya. So naway kilusin tayo ng Espiritu Santo na hindi ito simpleng okasyon. This is a demonstration of a deep, deep love to each other. Prinsipyo, ang banal na hapunan ay pagpapahayag ng pag-ibig na may pagtingin at pag-ako ng pananagutan sa kapatid kay Kristo. Ang banal na hapunan ay pagpapahayag ng pag-ibig na may pagtingin at pag-ako ng pananagutan sa kapatid kay Hesukristo. Kaya, yung mga kapatid naman diyang napuna sila dahil may mga pagkakamali sila na nagawa, kinausap pa lang, nag-iisip na, tumatakbo na yung utak. Saan kayang magandang church lumipat? Mga kapatid, huwag
tayong maging Krisyanong apan kung saan-saan tumatalon eh. Dito na kayo sa tapat na simbahan. Alam nyo yun, pag mahal ka, pupunahin ka eh. So, huwag ho tayong nag-iisip tayo, doon na ako. Hindi na ako love dyan. Iba na sila, nagbago na sila. Mga kapatid, huwag ganun. Pag pinuna yung mga mali natin sa church, mahal ka nung church na yon. Maniwala ka. Maniwala ka. Hamon, bilang Kristiyano, sa panong paraan mo maaaring pahalagahan ang mga dakilang ginawa ng Panginoong Hesukristo at ang iglesyang itinayo niya. Bilang Kristiyano, sa panong paraan mo maaaring pahalagahan ang mga dakilang ginawa ng Panginoong Hesukristo at ang iglesyang itinayo niya. Pagpalain po tayo ng Diyos, manalangin po tayo. Panginoon, kahit ano pa man, ang antas ng aming kalagayan, pamumuhay, edukasyon o ano pa man, sa dulo pa rin, magkakapatid pa rin kami sa Panginoon. Nawa, wag kaming umabot sa punto na pagsasamantalahan namin ang kabaitan ng bawat isa. Hindi mo kami ginawang Kristiyano para maging abusadong Kristiyano. Tulungan mo kami na pagsilbihan ng may pagmamahal at may buong kapakumbabaan ng isa't isa. Tulungan nyo kami na protektahan namin ang isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat sa dulo, aalis kaming lahat sa mundong ito at kami pa rin ang magkakasama sa langit. Kaya dito pa lang, Panginoon, tulungan mo kaming sanayin namin ang aming sarili na tratuhin namin ang isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon kahit ano pa mayroon kami o ano pa kami. Hindi madali yun, pero posible sapagkat makapangyarihan po ang inyong mga salita na siyang laging inilalagay namin sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Sa ating pakikibahagi sa pagdiriwang ng banal na hapunan, ating isaisip at isapuso ang lahat ng katotohanang ating narinig sa araw na ito. At habang ang mga elemento ay pinapasa, manatili lamang pong nakaupo habang sabay-sabay po nating inaawit ang ating communion song, Behold the Lamb. At sa kaapat na saknong ng awit, aanyayahan ko po ang lahat na may kakayanang tumayo, na bumangon para sa ating pag-awit ng mga huling taludtod. Maupo muna tayo. Sa fourth po tayo tatayo. Bibigyan ko po kayo ng instruction. So, mga kapatid, atin pong sabay-sabay na awitin ang Behold the Lamb. Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us. And we remember the promise made at all who come in faith, find forgiveness at the cross. So we share this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King. The body of our Savior Jesus Christ, torn for
So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, He drank that cup that all may enter into receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of grace around the table of the King. Magsitayo po tayo lahat at sa aling sa And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. As we share in His suffering, we proclaim Christ will come again, and we'll join in the feast of Him around the table of the King. So we share. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice, and we'll join in the feast of Him around the table of the King. Around the table of the King. Narito po muli si Pastor Rafi para pangunahan. Bago tayo kumain at uminom ng mga elemento na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hayaan mo nang paalalahanan tayo ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo ay maunawaan natin ang unang Korinto 11, simulan natin sa 27. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ano ang dapat gawin? Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Mga kapatid, kung tayo po, ang atin pong Diyos ay alam ang lahat ng bagay, pwede tayong magpanggap dito, pero sa Kanya hindi tayo makakalusot. So, kung aktibo tayo sa kasalanan at sinasanay pa rin nating makisalo sa hapunang ito, ngayon pa lang, binabalaan ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, huwag niyong ituloy. At sa halip ay magmuni-muni, hingi ng kapatawaran sa Diyos at hingi ng tulong sa Diyos na tayo ay mabago niya, makalaya at makaalis kung anong kasalanan tayo aktibo. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom
na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. At anong mangyayari sa atin kung itutuloy pa natin na magpanggap tayo? Nakakain at iinom, pero aktibo sa kasalanan pagbalik sa ating mga opisina, sa ating mga tahanan. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina, at ang mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. So ayaw ko, at higit sa lahat, ayaw ng Diyos, ayaw ng mga pastor natin, nadanasin natin ang premature death. Ibiniyahe tayo ng maaga kasi nagpanggap tayong Krisyano. Pero hindi naman. Yumuko tayo at dumulog sa Panginoon. Panginoon, wala kaming maililihim sa inyo. Lahat alam mo sa buhay namin. Panginoon, kami ay humihingi ng inyong paglilinis. Pinapahayag namin sa inyo ang anumang mga hindi tama na pag-uugali at gawi, hayag man o tago, ay aming isinusukuyan, Panginoon, sa inyo. Samahan mo kami sa pag-alaala na ito, na nawa ito ay maging demonstrasyon, hindi ng pagkukunwari, kundi maging demonstrasyon ng totoong pag-ibig at pagpapalakasan sa isa't isa, maging demonstrasyon, Panginoon, ng pagtingin sa pananagutan sa aming mga kapatid sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkain namin at pag-inom ng mga elementong ito, naway maaliw kami, mapalakas kami spiritually. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating gawin ito bilang pag-alaala sa Panginoon. Kainin po natin ito. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating alalahanin ng Panginoon. Gawin natin ito. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo po ay manalangin. Nawa po, Panginoon, kasabay ng pag-alaala na ito, ay isagawa po namin ang katotohanan na kailangan naming maingatan ang isa't isa. Nawa, Panginoon, dito sa Grace Fellowship Church ay lalo pang tumibay at lumalim ang aming relasyon sa isa't isa upang sama-sama naming luwalhatiin ka at paglingkuran. Bigyan niyo kami ng
ugali na marunong kaming mag-antayan sa isa't isa. Ang ibig kong sabihin ay maging matyaga kami sa isa't isa. Dahil dito sa church na ito ay may malalim na Kristiyano, may bago pang Kristiyano. Kailangan namin, Panginoon, maging matyaga kami sa isa't isa hanggang sa dumating ka. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi po sa atin ng aklat ng Kolosas, Kabanata 1, mga talatang 21 at 22, na tayo ay dating mga kaaway ng Diyos, ngunit tayo ngayon ay kabilang na at kasalo sa Kanyang hapag. Wala nang pagbabahabahagi at wala nang pagkakabahabahagi. Kaya atin pong awitin ng may pasasalamat ang ating huling awitin, ang Jesus, Thank You. Cross I cannot comprehend, the agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your side, and drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus,
tayong paalala. Sa Huwebes po, sa ganap na alas 8 ng gabi, tayo po magkakaroon ng Tagalog Bible Study via our GFC FB page. Ganun, sa Biyernes naman po, 1:00 ng hapon, inaanyahan po namin ang Golden Ladies sa kanilang Bible Study. Dito po sa GFC Center, muli 1:00 po ng hapon sa Biyernes. At sa Biyernes din po, inaanyahan naman natin ang mga kalalakihan na dumalo sa Men of the Word. 7:00 po ng gabi, dito rin po sa GFC Center, The Cry of Jehoshaphat. Yan po ang titulo ng ating pag-aaral. At para sa naman po sa mga kababaihan, sa Oktubre 12, dito po sa Madison Galleries, alas 8:30 ng umaga hanggang 3:30 hanggang 3:00 ng hapon, magkakaroon po ng counseling seminar. Muli, ito po ay para lamang sa mga kababaihan na miyembro ng GFC, Caring Like Christ. Mangyaring magparehistro po sa ating admin para dumalo sa pagtitipon na ito. Narito pong muli si Pastor Rafi para sa benediction. Nalangin po tayo. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ang aming pagsamba, ang aming mga papuri, ang aming pasasalamat ay tinanggap mo. Isang pribilehiyo, Panginoon, na gawin yon at hindi namin nagawa yon dahil sa amin lang, kundi isang konfirmasyon na may isang espiritu ang siyang patuloy na umuudyok sa amin. At iyon po ang banal na espiritu. Panginoon, babalik na kami sa mas malawak na pagdidemonstrate ng pagsamba mula Lunes na naman hanggang Sabado. Panginoon, ingatan niyo ang patotoo ng bawat isa. Nawa, Panginoon, sa pagkikita namin muli sa susunod na linggo o sa aming mga Bible studies, ay magkikita kami, Panginoon, na kung saan puno ng kagalakan at pananabik pa rin sa pagtitipon habang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo. May mga ilan sa amin may sakit, kayong mag-aliw sa kanila. Kayo ang magpalakas. May mga gumagawa ng mabibigat na mga desisyon. Ikaw ang pinagmumula ng karunungan. Lahat ng mga Bible studies, spiritual activities ng Grace Fellowship Church, pangunahan niyo ang mga nag-o-organize, pangunahan niyo ang mga magsasalita, pangunahan niyo, Panginoon, ang mga dadalo. Nawa ipatuloy na lumago ang bawat isa at magamit ang mga natutunan, Panginoon. Ito ay isabuhay. Tulungan niyo rin kami na marunong kaming tumingin sa aming moral na responsibilidad sa paligid upang ang aming pamumuhay bilang isang Kristiyano ay kakitaan na totoo si Kristo sa buhay po namin. Ano man ang hamon na aming kaharapin, Panginoon, sa linggong itong darating, meron pa rin kami palaging pag-asa at tulungan niyo kami na magpalakasan palagi sa isa't isa, magpanalanginan sa isa't isa, upang hindi magtagumpay si Satanas. Salamat po, alagaan niyong mabuti ang aking minamahal na mga kapatid. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabubuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin na nakalulugod sa paningin niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Magandang hapon po. Ingatan kayo ng Panginoon.